Posibleng umabot sa 9 na senador ang miyembro ng binubuong Duterte Bloc sa 20th Congress ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi pwede baliwalain. Malaki-laking grupo rin yan. Hindi mo kami nagre-recruit. Nagsasound off lang. Kagaya ni Aimee, nagsound off siya na gusto niyang sumama sa amin. Ayon kay De La Rosa, kasama sa Duterte Bloc si Senator Aimee Marcos na kapatid ng Pangulo at inendorso ni Vice President Sara Duterte nitong eleksyon 2025. Pati na rin sina Senator Bongo, Senator-elect Rodante Marcoleta at Senator Robin Padilla. May iba pa raw silang posibleng makasama pero hindi pa niya nakakausap. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang official statement ng sinasabing magiging miyembro ng Duterte Bloc. Ang tuluyan nitong pagkakabuo, posibleng may implikasyon sa impeachment trial ng Vice Presidente na itinakdang simulan sa July 30. Kailangan kasi ng 9 na boto o higit pa mula sa senator judges para makuha ang acquittal. Bumisita si Pope Leo XIV sa Basilica of St. Paul sa Rome, Italy na nasa labas ng Vatican City. Bahagi po yan ng kanyang unang opisyal na gawain bilang Santo Papa. Nag-alay rin siya ng dasal sa libingan ng mga santo. Dinagsa ng maraming deboto at pilgrims ang pagbisita ng Santo Papa sa Basilica. Sa linggo, bibisitahin niya ang Basilica of St. John Lateran at ang Basilica of St. Mary Major na nasa Rome, Italy rin. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 2 batang magkapatid na natrap sa nasunog nilang bahay sa Barangay 1, Bacolod City. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, Bacolod, nagsimulang masunog ang bahay madaling araw kahapon. Naiwan sa loob nito ang 2 batang edad 8 at 6 matapos lumabas ang kanilang nanay para bumili ng pagkain. Nagtulungan naman ang mga residente para hindi na kumalat ang apoy. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi nito. Isa sa mga tinitingnang posibilidad ang naiwan umanong nakasinding kandila sa bahay. Pinahabol na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulisya ang mga small-time drug pusher. Para magawa yan, kasama sa mga plano ng PNP ang pagpapalakas sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Balitang hatid ni June Veneracion. I want to be respected but maybe fear is better. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin sa ginagawang mga hakbang ng kanyang administrasyon laban sa droga. Aminado ang Pangulo sa paghabol at paglansag ng malalaking sindikato ng droga, napabayaan ang paghuli sa mga maliliit na isda. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord. Gusto daw itong baguhin ng Pangulo. Kaya naglabas siya ng kautusan na tutukan din ang problema ng street-level drug pushing. Sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Pero, tignan muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. Pero sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga small-time drug pusher, dapat walang pang-aabuso, sabi ng Pangulo. Iniiwasan ko yung basta't may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta't huhuli, papatayin na lang, di ba? Wala Yun, doon kami lumalayo. Doon kami lumayo. Matatandaan sa opisyal na tala, umabot sa mahigit 6,000 ang bilang na napatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero sa talaan ng mga human rights groups, posibleng umabot yan sa tinatayang 30,000, bagay na naging mitya ng pagkakaaresto at pagkakadetine ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Yung sabihin mo ng infliction of harm is not a priority. It's not a consideration doon sa kwan natin sa illegal drugs. Bagamat nilalatag pa ng PNP Drug Enforcement Group ang plano kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Tiniyak ng pulisya, ang kanilang gagawin ay malayong-malayo sa Oplan Tukhang. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights, pero dapat po palakasin pa rin po yung ating operation sa anti-illegal drugs. Magiging basihan daw ng PNP sa palalakasing street-level anti-drug operations ang impormasyon mula sa BADAC
o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaugnay ng kautusan ng Pangulo ay re-reactivate po natin yung paghuhuli sa small-time offenders na nasa listahan po na badak na kung saan ito po ay mismo nanggaling na po sa barangay level po. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na ang NCAA Season 10 o Season 100 cheerleading competition. Bilang preparasyon po ay nagkaroon ng cheer camp ang iba't ibang cheering squad ng mga NCAA schools. Siyam na paaralan ang lalahok sa kompetisyon at mapapanood po ang cheerleading competition live sa GTV at live stream naman ng NCAA Philippines bukas simula alas 2:30 ng hapon. Kalinisan at kaayusan sa Maynila raw ang uunahin ng nagbabalik nitong mayor na si Isko Moreno. Yung pangunahing hinihingi nyo sa akin, yung kalinisan, kaayusan, at kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Yun po una kong tutugunan. Part of the campaign promise is alisin ang kadugyutan ng Maynila. Ng petty crimes. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, inamin ni Moreno na matagal ng problema ang basura sa Maynila. Nitong Enero lang, lalong natambak ang basura roon nang magkaproblema ang LGU sa kontrata nito sa garbage collector. Kapag naayos ang problema sa basura, maiiwasan daw ang pagbaha, pati na ang iba't ibang sakit. Bukod sa problema sa basura, ipatutupad din daw ni Moreno ang zero tolerance sa illegal na droga at iba't ibang krimen sa lungsod. Simula sa Biyernes, mapapanood na online ang digital archives ng mga hindi malilimutang storya ni multi-awarded Kapuso journalist Jessica Soho. Bahagi po yan ng pagkilala at pagdiriwang sa 40 taong karera ni Soho bilang mamamahayag. Balitang hatid ni Mark Salazar. Marami pa rin taong na-trap sa loob ng Hyatt Terraces dito sa Baguio. Sa kasalukuyan po ay nagsasagawa na ng clearing at mapping operations ang mga tauhan ng militar doon. Ito raw yung pinakamataas na part nitong baryong ito. Pero wala rin, naanod din daw yan eh. Haligi ng industriya ng pamamahayag. Naging saksi sa iba't ibang makasaysayang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. What was that? Ang husay ni multi-awarded Kapuso journalist Jessica Soho, pinanday ng kanyang 4 na dekadang karanasan. Karanasan na ibabahagi niya sa paglulunsad ngayong Biyernes ng kanyang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Ang ilan sa mga natatanging niyang ulat sa nakalipas na 4 na dekada, mapapanood sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ang mga leksyon sa 40 taong karera bilang broadcast journalist, ibinahagi rin ni Jessica sa mga tinatayang 4,000 delegado sa 2025 National Schools Press Conference, kung saan siya ang keynote speaker. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Hinikayat din niya ang mga estudyante na gamitin ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng katotohanan at paglaban sa fake news. Because you have been truly blessed with digital technology and the skill set to go with it, may I urge you to please use technology for good. Gamitin nyo ang teknolohiya para sa kabutihan. At the time na medyo binibira ang media with a lot of criticisms, tapos nadidimin din yung profession because of all the fake news that's going around, nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ako po ang inyong Kapuso, Jessica Soho! Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Samantala, para magbigay kaalaman sa pagtutuli na uso ho kapag tulad ngayong bakasyon sa klase ang mga bata at estudyante, makakapanayin po natin si Dr. Alfred Lasala II, ang Vice President ng Philippine Society of General Surgeons. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, unang-una ho sa lahat, saan lang ba po pwede at ligtas na magpatuli? Siyempre po, ang tamang sagot dyan ay sa doktor. Sa doktor po kayo dapat magpapatuli. In fact, ang mga doktor po na lisensyado, kahit na po hindi sirohano, ay may kaalaman at may kapasidad kung nag-train po sila na magtuli. Minsan po kasi may mga medical mission na yung pangmaramihan, tapos minsan po ang gumagawa midwife, gumagawa nurses. Of course, this is against the law. This is a practice of medicine. So dapat po yung mga doktor lang Oo. Kasi merong kaalaman. Opo, particular na talaga naging concern dahil meron hong isang lying-in clinic na sinasabing nagbibigay ng tuli na kinasangkutan nga ho ng isang bata na namatay. So pagka ganito ho, masasabi ho natin dapat diretso na sa ospital para ho talagang sigurado. Meron po naman pong mga accredited na ambulatory clinics. Okay. Meron po mga multi-specialty clinics. Yung iba dyan, DOH accredited. Pwede naman po as long as, again, the doctor is there. There are, the equipments are complete and there are facilities for first aid. Okay. Kahit na po hindi sa hospital. Okay, pero may mga particular bang klase ho ng doktor na po pwedeng magtuli? Hindi ho ba may mga student nurse ding pinapayagan? As I've said, itong pagtuli po, practice of medicine ito. So dapat doktor. In terms of yung specialty po, dapat po sirohano yung number one na choice nyo. So general surgeon, urologist. But as I mentioned, basta po nag-training po for tuli ang isang doktor na lisensyado, pwede naman po. Okay. Pero unang-una, paano ho ba malalaman talaga na matitiyak ko na ligtas yung operasyon? Ano ho yung mga indikasyon na dapat na inilalagay? Halimbawa, yung meron hong sinasabing 20 cc, di ba, na anesthesia. Ano ho ba yung tamang dosage talaga? Ano ho ba yung pwede nating gabay? Usual po na ginagamit na anesthesia sa pantuli ay yung lidocaine. It's a local anesthetic and most of these anesthetics dapat po kinocompute. Meron pong dosage nito milligrams per kilo ng pasyente. So para po sa lidocaine, it's usually 4.5 to 5 milligrams per kilogram body weight. So iba po yung pwedeng ibigay sa mas maliit, mas payat, mas mapandak na bata kaysa dun sa kahit 12-year-old pero malaki na po. So kinocompute po sana yun ang ideal na ginagawa po bago po mag-instill ng anesthesia. In general ho kasi talaga hong sinasabi nila kapag ka nasobrahan ng anesthesia, talagang pwede hong may mangyaring masama. Ano ho yung worst that can happen kapag ka nasobrahan sa anesthesia? Well, depende po yan kung anong anesthesia yung ginamit at ano pong ruta yung pinagdaanan. Anong ibig sabihin nun? Meron po kasing mga long-acting at short-acting na anesthesia. And then depende po yan kung itinusok po ba yan sa muscle, yan sa intravascular. Ibig sabihin dumaan doon sa dalawian ng dugo. Mas madalas po na nagkakaroon ng komplikasyon pag naging intravascular or dumaan po doon sa daanan ng dugo. I see. At may mga libreng tuli po yung mga lokal na pamahalaan minsan, hindi ba? Pero kapag pribado, ano ho yung kadalasang presyo ba ng pagtutuli? Well, meron pong, depende yan sa kung saan kayo magpapatuli. Meron pong nasa 4,000, 5,000. Pero sa malalaking private hospital, umaabot po yan ng 20,000 to 30,000 depending po sa operating room po ba gagamit ang pagdadalahan. Doon sa outpatient po ba? Sinong doktor ang gagawa? Experience ba o bata? So all these things po talagang kasama po sa mga kailangan i-consider. Yun ho yung sa mga ospital. Pero may mga, sa mga liblib na lugar ho, may mga talagang yung traditional, hindi ba, na hindi ho surgeon ang gumagawa. Ano naman ho ang dangers na pagka hindi ho sa ospital naman dinala?
Yung mga traditional po, katulad ng mga sinauna or mga magulang siguro natin, no? Dati, sabi nila, kasi hindi ko naman inabutan to, yung mga pokpok. So, ang pinaka-problema nito, of course, there's pain dahil hindi sila nag-anesthesia. Aha. Number 2, dahil hindi nagdi-disinfect, pwedeng magkaroon po ng infection afterwards. Number 3, hindi ho tinatahi ito. So, meron pong mga pagkakataon na dire-diretso ang pagdudugo. And these are the most common po pag hindi doon sa tamang Alright. facility gagawin. Okay, may mga sinasabi silang tamang edad ba ng pagpapatuli? Sabi nila mas okay kapag bagong silang pa lang kasi tutuliin na. Napag-aralan na rin po ito at may mga scientific journals na rin na lumabas na ang nakita nila na pinakamagandang panahon para tuliin ang bata ay sa edad na 9 to 10 years old. At this time, the anatomy is already developed in a way. And their psychological and emotional makeup are also maganda na, no? Yun pong dati na practice na pagtutuli doon sa mga newborn, medyo iniiwasan na po natin. There are certain indications like yung tinatawag na phimosis. Yung phimosis po yung mahigpit yung pagkakasara ng tinatawag na prepuce, yung balat na nakapalibot doon sa penis. Kasi hindi lumalabas ang ihe, naiipon, pwede pong magkaroon ng recurrent na infection. Aside from that po, pag tinuli po ang bata, nakita nila na mayroon pong mga komplikasyon na nangyayari. Katulad ng meatal stenosis, ibig sabihin yung daan lang ng ihe, lumiliit. Pwede pong sinikya, ibig sabihin po yung prepuce, yung balat, dumidikit ng todo doon sa ulo or doon sa glans penis. And of course, yung pagbalik nung skin, so prepuceal stenosis, natuli na pero bumalik po eh. So pwede po kasi talagang umikot ulit na ganyan tapos babaon yung head ng penis. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, Doc. Maraming salamat po ulit. Yan po naman si Dr. Alfred Lasala II, ang Vice President ng Philippine Society of General Surgeons. Mula sa U-Scoop, tila may extra challenge sa pag-akyat ng hagdan ng isang dike sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Napakatarik kasi ng sementong hagdan na aakalain mong pang rock o mountain climbing. Kwento ni U-Scooper Sir Tating, parte siya ng site visit caravan sa mga construction site nang mapansin ang kakaibang disenyo ng hagdan. Ipinasilip niya rin ang pag-akyat at pagbaba sa hagdan. Sa ulat ng GMA Regional TV, bahagi ito ng Package 1 ng flood control structure sa gilid ng Umalag River ayon sa DPWH Region 10. Giit ng kagawaran, hindi bukas sa publiko at para lang sa mga tauhan nilang nagmo-monitor ng dike. Maglalagay raw sila ng signage roon para ipaalam na hindi yon para sa publiko. Para sa inyong kwentong totoo, Kwentong Kapuso, sumali sa U-Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang po ang hashtag U-Scoop sa inyong mga posts. Tumaas sa world rankings ng Women's Tennis Association si Pinay tennis ace Alex Iyala. Ngayon, nasa ika-69 na si Alex mula sa ika-70 na rank. Yan ba ang panibago niyang career high? Kasasabak lang ni Alex sa Italian Open itong Mayo kung kailan umabot siya sa quarterfinals sa doubles, pero early exit sa singles. Rank 143 si Alex sa WTA sa pagpasok ng taong 2025. Tumaas ng tumaas ang kanyang spot matapos ang Miami Open kung saan umabot siya sa semifinals bilang isang wild card. Ito ang GMA Regional TV News. Dumarami na ang mga pumipilang malalaking sasakyan sa mga pantalan dahil sa ipinatutupad na weight limit restriction sa San Juanico Bridge na nagdurugtong sa Samar at Leyte provinces. Ayon sa Philippine Ports Authority, sa mga pantalan na kasi dumaraan ang mga cargo truck dahil hindi na pinapayagan ang mga sasakyang may bigat na mahigit 3 tonelada sa San Juanico Bridge. Dahil yan sa mga natuklasang pinsala sa tulay na kinakailangang isaayos. Nagdeklara naman ng state of emergency ang lalawigan ng Samar dahil sa epekto ng pagkukumpuni sa tulay. Naantala na rin kasi ang pag-angkat ng mga produkto sa lugar.
Namahagi naman ang DSWD ng family food packs sa mga apektadong residente. Abisala Encantadix, kahit ordinaryong tao, pwede na rin maging tagapangalaga ng mga brilyante. Sa pamamagitan niya ng filter sa TikTok, hindi nagpahuli sa paggamit niyan sina Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Nagaganap bilang Tera, Adamus, Flamara at Dea sa Encantadia Chronicles Sangre. Joy na po sa trend at maging tagapangalaga rin ng mga brilyante. Ngayon naman pong buwan ng Mayo, tunay na bida ang mga ina. Oo naman, Mari. At ang isang anak po sa Mabalacat, Pampanga, ibinahagi ang heartwarming tribute para sa nanay niya. Binalikan kung saan una silang sumakses mag-ina. Isinare ni Hughes Cooper JP Dizon ang throwback picture nila ng kanyang mom, Ningning, sa Mabigay Elementary School noong 2006 graduation. After 19 years itong April 2025, nagbalik siya sa paaralan bilang graduation guest speaker kasama ang kanyang ina. Naging extra special pa yan nang bigyan ng pagkakataon si JP na makasama ang ina sa paglalakad sa aisle. Sabi ni JP sa netizens, ang kanyang ina ang naging key to success niya ngayong isa na siyang licensed teacher. Matapos pumanaw ang kanilang ama, si Ma'am Ningning na raw ang nagdoble kayod para maitaguyod ang kanilang pamilya. Ang post na yan, hinanghaan ng mahigit 700,000 netizens. Trending! Oh, sweet. Sweet naman. Yan ang reward ng mga nanay, di ba?